It's Dagok time na! So, anong gagawin? Let's read it! Over naman sa reading. Hi, Gators! Welcome back sa ating na maestro ko. Ano ba yun? Over naman. Banat mode. So, medyo madilema lang tayo ng very light is because wala tayong lights. Naka-off ang ring light ko. And nandito na tayo ngayon sa ating episode 11. Wala naman. Medyo meron. So, ayan na nga. Dahil nga nag-post na tayo ng ating mga patis, ganyan. Yeah, yes. Yung kay Pilots ko yun. And ito na ang ating episode. ito na ang ating unang story for episode 11. So, ayan. Nandito nga tayo sa ating unang stop. Panis. Diba? So, ayan, dito tayo ngayon sa ating unang story sa ating episode 11. Ang kanyang category dito ay hindi po ate. Ang ating unang story sa ating episode 11, ang kanyang category is SKL / libido / tearjerker and / BL. And ang kanyang titulo dito is Ang Huling L Bembang. Kala mo talaga siya na yung ng Eraserhead eh. So, ano gagawin? Let's read it! Hi mga Mima sa Sophie & Co. suppliers, investors, and endorsers. Uy, wala pa. Kala mo talaga eh, no? Offer naman sa promotion, bayad to me And higit sa lahat sa mga e-geaters. Hi, may ito nga pala, may pasabog ka-catch na ang story ko, may nakilala ko Guapelya sa isang dating app nun. Pangalan niya Julius, 25 years old, nursery, masyute, mabango, may syuto, at sa collarbone na amorphity. Hindi ko alam ibig sabihin pa rin until now yun. Di si Mimestra na in love agad. Siyempre kasi Mima, loving nurse, pero real yung nurse na hindi judgmental sa tsaka kong fast lap. Baka hindi ka naman tsaka, over naman sa tsaka, alam mo talaga siya na inaapi-api dito sa buong syudad eh. So let's move on. 1 week pa lang kami, nagkita na kami. First meet sa Bongkonis Me. Kain kami ng spicy wings. Kwentuhan, laugh lang. Sorry. Ayos na. Di syempre ako, si ganda, nag-ayos ako. Ramdam ko yung fantasy. Tapos, pagkatapos yung umuwi na sa bahay namin, yes, agad. Kasi feeling ko safe ako sa kanya eh. Over naman sa pagiging bodyguard. Yes, diba? Ano ba yun? Kala mo talaga siya na yung pulis pang kalawakan eh. So, let's move on. Tapos, ayun na nga, diba? Kahit kakain ko pa lang namin nun, at amoy spicy pa yung hininga ko, wala siya pakimima ha. Over naman sa soy garlic flavor na laplapa. Spicy soy garlic flavor na lip to lelap. Patikim. Bagansya mode! Ba't nagpagansya? So, ito na nga. Sabi ko nga, wag na muna. Ang baho ng gining ako eh. Sabi niya, di ako na lang gagamit ng breath freshener. Over naman sa ginawang mouthwash ang dilastra ko Grabe siguro lip to lelap nyo. Galing Galing mo. Di aki coach. Tayo na maramdam ko talaga yung mga tingan niya na natatransfer na sa bibextra ko. Over naman sa dental clinic pala to, hindi lip to lelap. Ayun na nga, natapos rin kami ng 10 minutes. Kulang na lang ipasta ko siya, then inorpapan ko na siya. Kasi nga sa baler na nga pala, no? Kala ko sa public. Ano ba yan? Ano ba? Hindi maintindihan, diba? Nakakainis eh. Burst fade pa din to, ya? Charot. Ba't naman nag-hairstyle? So, kala mo talaga, Ricky Reyes na siya. Nainis ako. Ano pala, sa baler pala. Sorry. Hindi ko alam niya. So, ito na nga, let's move on. Yun na nga. Parang 10 minutes kulang na lang ipasta ko siya, then inorpapad ko na siya. Damdam ko yung pagiging nurse ng Boracay niya, ang linis, ang bangos. Di Akechi naman inisip walang thrill kasi after ko siya ng 10 minutes, si Mima, gusto ng thrill.
So, kinuha ko yung ketchup ng Jollybox sa bagere ko. Si Julius naman ano raw yan? At sabi ko, over naman sa ass. Eh di ayun, may pinalibutan ko na siya at in-answer, diretsa na. Ang putya, sarap Mima, parang kumakain ng Jolly Hotdog. So, sa mga hindi nakaka-get si Ray, yung shitty pirate, nilagyan niya ng ketchup. Tama ba yan? Kala mo talaga yung ano na Jolly Hotdog na talaga na i-eat mo. Ano, magkano yung 89 pesos, diba? Budbura mo ng cheese yan. Parang gusto ko maside. Bumili na lang kayo ng buns. Kulang na lang ng cheesy Ray. Lagyan kayo ng cheesy Ray yan. Kulang na lang lagyan mo ng binudburan ng cheese. Kasi kung binudburan nyo naman yun, sisigaw naman siguro. Rabilin. So, let's move on. Ayun na nga. Syempre, para akong kumakain ng hotdog. Iniwasan ko banda dun sa may butas niya kasi baka ma-el niya. Di magkaka-infection pa talaga. Try mo kayo siguro ilagay sa try tapos sausaw mo yung french fries. Ang arbog nyo! Nakakainisang trill. Okay, let's move on. So, ayun na nga. Syempre baka ma-el ninyo si Papa. Lakas ng yung ostra niya. Feeling ko madani niya na ako. Tapos sabi niya, jusukin na niya ang wewet ko. Si Mimo walang paligo-ligo, tayo agad. Tapos upo agad sa, nagpa-reminology pa ako sa papa siya. Pa ako kay papa siya. Naman, walang ka-arte-arte din go na ipasok sa aking wewet. Sabi naman. Kala mo tayo, train tubusan na yung ngiti pirate niya Ano ba kanina? Naging hotdog, ngayon naman train tubusan. Pala cosplay naman yung ngiti pirate. Pala cosplay naman. So, let's move on na nga, e-gitters. Tangina, Mima. Di ko nalinis ng maayos, Burapi ka niya pagpasok niya. Hayop. Hapdi ng wewet ko. Hayop na yan. Ramdam na ramdam ko talaga yung ketchup sa wewet ko. Ikaw ba naman ilagyan mo ng ketchup? Sige, kalagkit. Lagkit nun, ti. Tsaka di ba tomato yun? Napapanis. Di ba pag tomato, napapanis agad? Panesa na yung ngiti pirate. So, let's move on. Ay na talaga, Mima. Talon talaga ako kapag kinagat ng langgam ang wewet ko, Ang hapdi over naman kasi ginawang hotdog sandwich, Di ko na-achieve yung niya, Mi. Naging forbidden o ban ang wewet ko. Pero bilib ako kay Papa Ma kasi di niya ako pinabayaan. Nagnyokol na lang kami sa isa't isa. Asar pa siya, lagyan naman natin ng mayo. Kulang na lang, ba't naman kinondiments naman lahat ng Ano ba yan? Parang yung salad na vegetable, di ba may mayo yung sila? Kala mo talaga, okra na yung ngiti pirate niya. Over na yan sa condiments. Pero pwede niyong isigang yan, charot. Let's move on, mga e-gitters. Mang, tain na. Asar pa. Mayo niya na lang ang kinain ko. Yung white kasi yun. So, let's move on. So, ayun na nga, 3 months na kami, ganun, laging good morning, laging pinipick up after shift, laging may pa-deliver na food sa baler. Ang favorite niyang luto ko, sinigang, kasi sabi niya, laging may asin, laging may asim ang pagmamahal. Kala mo talaga, sila na yung forever young, Walang ganyan! Sa karelasyon ng GMA Telebabad, yung mga puro may mga nyobet, mga latdalabigin doon, nang ganyan doon. Ang may ganyan lang, ang tibok ng busok. Parang, bakit pag wala akong lipstick, Laway ko po. Kita pa sa gilid, So, let's move on. Kainis. Minsan ayoko na talaga dito sa section na to. Kasi kanina may ketchup, may mayo, may isa, lalagyan pa ng cheese. Ano ba? Ayoko na talaga sa section to kasi ang babastos. Tapos yung iba pa dito, ang erbog pa. Kala mo naman, kinagagaganda. I miss si Pres. Na-miss ko si Pres. So, let's move on. Tapos isang gabi habang naglalakad kami sa New GC, bigla siyang huminto. Humarap sa akin, sabi niya, kung mauud ako bukas, alalahanin mo pa rin ba ako? Siyempre ako tawa-tawa lang.
Over naman kasi sa kawan ni Papam. Sabi ko, gaga, ang drama mo, ano ba to? Sabi niya, seryoso ko, promise mo kahit wala na ako, mahal mo pa rin ako. Sabi ko naman, oo naman, kahit multuhin mo pa ako gabi-gabi, suotin ko pa tong couple bracelet natin. Offer naman sa Ghost Bride. Kaya naman taga siya na si Kim Chu. So let's move on. Tawa siya, niyakap niya ako na mahigpit at sabi niya, ikaw ang buhay ko. Ito na nga ang twister. DJ Mod, kalkal. Ganon. Bago yun, yung parang magiging tuod ka, gano'n. Parang yung tuod. So, let's move on. Ay, pag yung mga tuod, pag nausbahan. Ganun yun eh. Parang gaganin na. So, let's move on. Pag na-achieve nyo na yung niya, matutuod ka. White cast. Gawing, ilalagay na naman sa Jolly Hotdog. So, let's move on. Wala na siya. Nauud siya. Nauud si Papam. Nakarating ako sa ospital, late na. Car crash. On the way dapat siya sa bahay, may dala siyang sinigang mix at baboy. Gusto raw niya ako ang unang makita pag uwi niya, pero ang una kong nakita, katawan niya nakabalot sa puting tela. Mima, umiyak na ako, hindi lang buong gabi, umiyak ako buong buwan. Lahat ng messages niya, sinave ko, lahat ng voice note niya, inulit ko, pati yung damit niya na amoy hospital pa, hindi ko nilabhan. Sabi ng mama ko, anak, kailangan mong bumitaw. Sabi ko, ma, siya lang yung lalaking hindi ko kaya, hindi ako ikinahiya. Pero, akala mo tapos na? Hindi ko alam. Hindi pa. Ta-na-na-na-nan. Ta-na-na. Isang gabi, nag-text yung kapatid niya. Kailangan mo malaman to. Ate? So, ayun na nga, Mima. Twister na naman. Hindi na si Julius ang tunay niyang pangalan. Hindi siya 25 at higit sa lahat, hindi siya single. May anak siya, may asawa at bakla siya na kloseta. Ang buong pamilya niya walang alam kaya ako tinago rin niya. Lahat ng pag-deliver sinisigil niya sa kapatid niya, lahat ng sinigang niluluto rin daw niya sa anak niya, pareha ng style sa akin. Tain na, Mima. Siya ang nanggaya ng aya sa pagmamahal ko para ilipat sa iba. Tain na. Sinungaling. Pero, tain na. Mahal ko pa rin eh. Hanggang ngayon may tuwalya siyang hindi ko tinitiklop, may shirt siyang hindi ko sinusuot. May espasyo pa rin siya sa kama ko kahit wala na siya sa buhay ko. Ang tragic, Mima, pero nangyari pala to sa real life. Ayun lang, basa ng kilikili ko. Tas luha ko na, naalala ko na naman agad. Pero it's so sad talaga ha. Like, sayang ang din yung fairy tale, no? Like, very, very fairy tale na yung love life niya. Pero ang nangyari, may twister na naman. Ang buhay talaga ay hindi pantay-pantay. Wait na, matata. Ano ba, kala mo talaga siya na yung pinaka-motivator eh. So, ganyan talaga yung life eh. Anyway, mahanap mo naman ng para sa'yo. At I think, magkakaroon ka naman ng happy ending soon. Huwag mo lang madaliin. Kasi nasa process ka pa ng move-ons. And new Notaret. Charot. So, ayun na nga, mga igiters. May part 2 siya dito. So, next episode na lang. So, buuin ko na dito eh. No? So, let's move on with our next story. Sige na, ano mo dyan eh. Ano ba? Sorry. Second story na, no? Ang Benji, kasi parang tanga naman to eh. Sige, yung paung-ong mo sa akin dyan. So, sorry, Igiter, sa ito na. Let's move on with our next story. Ito. Ang next story natin is, ang kanyang category is horror / SKL / kulba / takot ako. And ang kanyang titulo dito is sleep paralysis.
Sorry naman. Hindi pa pwede magkamali. Wow. So, anong gagawin? Let's read it. Hi, me. Ba't naman naging upset? Hi, me. Pakitago na lang yung identity ko, ha? Over naman sa ass. Bago pa lang ako nakikinig sa Dagok Time, mga simula episode 3 na. Ha 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 ha. Kala mo naman talaga funny yung episode ano niya. Woo! Ow! So let's move on. Alam nyo minsan, nakakainis ko yun. Ayusin nyo naman kasi. Nakakapagod na eh. Ayusin yung mga boundaries nyo din ha. Please lang. Wala pa. Hindi ko nabuo. Sorry. So, let's move on. Sorry na hindi ko pa masyadong kabisado ang mga vocabs ng kulto ni Soferet. At sabi mo naman, bawasan pag-horror para hindi ka super laugh. Tama. Sinabi ko yun? Weh! Okay. Dahil wala masyadong nag-share ng horror, takot ako! So, ito na nga. Nama-join. Recent lang ito nangyari sa akin ulit as of March of 15, 2025. 2 p.m. Hindi ko alam kung meron makaka-relate sa gantong experience, pero hindi na to bago sa akin since before pa naman, may mga experience na akong ganito. So, bali nasa third floor ako, nag-i-sleep-a-seal, mag-isa nun, dahil umalis si Hobby at ang in-laws ko naman ay nasa first floor ng araw na yon. Pagmulat ko ng matastra ko, nakita ko sarili ko na airlock pero hindi nasa third floor kundi nasa first floor. So, nagtaka ako kasi di ba nga nasa third floor ako, over naman sa ass. Aba, ewan ko sa'yo. Ako ba naglipat sa'yo? Ako ba nagbuhat sa'yo doon? Ang ganun. Di ba kasi pag mga bagastra pa tayo, ganun ako dati. Ako nga eh. Ano tawag dito? Yung bagets ako. Sabi ko, bakit nag-sleep ako dito sa gilid? Dapat nalipat ako dito. Yung pala, binubuhat. Stra pala ako ng ng magulang stra ko. Galing nga, lumilipad daw. Muabot na nga ako hanggang CR dati. Sabi ko, ba't parang lamig? Oo, naalala ko dati. Paki ko. So, namo Jane. So, let's move on, mga editors. Dito tayo sa story. Ba't ako naman nag-story? Sana ako na nag-share ng dago ko dito. So, let's move on. Ayun na nga. At dahil nagtaka na nga akong tumingin-tingin ako sa paligid at syempre sa itaas ko. Kasi nga nakahiga pa ako eh. Pagtingin ko may nakabigti sa itaas ko. Isang madre yung damit niya kasi yung palda na mahaba at kulay white, yung mix with black sa mga gileda ng tela, grabe yung kulba ko, So, pumikit ako. So, pumikit ka. Tama, pumikit ka. Yan. So, pagpikit mo, sige nga, pikit nga tayo. Ayan, ano nyo ba? Nararamdaman nyo ba? Yes, nararamdaman nyo. Kung may katabi kayo, pisilin nyo ang ngiti pirot or ngipay pirot. Yan. Tapos kausapin. Legit lang. So, let's move on na nga. Ano ba? Kung ano na naman pumapasok sa utak ko eh. Akala ko mawawala na siya, pero kada dilat ko, lalo siyang bumababa. So, pangalawang pagmulat ko ay nakita ko yung sa may bandang bewang na biglang nabilang ko sa isip ko na 3 beses akong pumikit at nagmulat. Sa pangatlong pagmulat ng mata ko ay balikat niya na ang nakita ko. Sobrang takot na ako, na hindi ako makahinga ng maayos. Ang pakiramdam ko ay nakalutang ako. Pinilit kong igalaw yung paa ko pero naninigastra na ako eh. Nagdasal ako sa isip ko, bigla akong nagising. Pagmulat ko, nasa higaan pa din ako sa third floor, nakatagilid ng higa. At yung isang kamay ko nakapatong sa ulo ko ng sobrang diin at yung isang paa ko naman nasa dulo na siya ng bed. At nakatapak din siya ng madiin. Parang nakaganto. Ganun. Wala. Over. So ito, halos maiyak ako sa takot at matagal ako bago nakagalaw. Pagka uwi ng husband ko, agad ko kinuwento sa kanya dahil siya lang naman may nakakaalam at madalas na pinagsasabihan ko. So, ito na nga, ang twister. Which is, hindi ko rin sure kung connected ba to sa experience kong sleep paralysis. Pero kinabukasan is may nauud kaming kapitbahay. As in, katabing bahay lang namin sila ha.
Kumakain kami noon bandang 7 p.m. nang bigla na lang nagkagulo sa labas at may nagjijiyakan. So kami naman napatakbo na at sumilip sa may pinto. Madami ng tao sa labas at ang narinig ko ay nauud daw yung tao is wala na nga daw pulsostra at nangingitim na ang mga labestra. Kinabukasan ay nalaman namin kung anong kinamatay niya. Suicide. Nagpa-shaggy daw ayon sa pamilya niya mismo. After namin malaman ay agad kong sinabihin yung husband ko na baka yun yung nakita ko during sleep paralysis. Hindi na ako nakapagsalita at napaisip ako till now, oh my God, tama na kayo yung kilikili ko. PS, may pa-acknowledge naman pag narin mo na yung Dagok Time. Thank you. Andito na nga sa Notify Satellite. Palakpakan natin siya. Woo! Grabe, nasa Notify Satellite ka na. So, dahil dyan, let's move on. So, ganun nga. Totoo nga. Totoo nga. Totoo nga. So, let's move on with our next story. Ang ating category dito is SKL/Libidorch/BL at ang kanyang titulo is First Car Fan Namin ni Bro. So, anong gagawin? Let's read it! Hi Sophie, hi Igiters, kung tama yung tawag ko sa mga fans. So nakikita ko sa live ko every night and natutuwa ako, so I will share some of my libido moments sa inyo. Wow, thank you ha. Dati namamalimus pa ako ng story, ngayon tinatadtad na ako ng mga Dagok story na nape-pressure ako, like kasi wala, ang dami. Thank you so much sa mga Igiters na pala send ng mga story nila na hindi wansa ha. Like talaga makakapulot ng mga lesson learned and everything nice. So ito na nga, may best friend akong pareho kaming strata, as in strata kami. Don't judge us. Nag-akit yung isa naming friend mag-catch up since din na kami nakikita-kita ng 2 months na. So, napag-usapan ay magbabar hopping daw kami and ayun na nga sinundo ako ng aking tropa. Ang first namin pinuntahan is yung roof deck. Then, naglipat sa silo. Then, lipat naman ng G-side. Ang intense na mga nangyari kasi engga na kami. So, may engga. Wala ba kanina? Kasi wala naman. Ano ba ginawa kanina? Lava walk. Kasi ibukod nyo kasi may na-shaggy. Siyempre, hindi ko magpapa-lava walk dun, no? Dahil nga may enga time. So, DJ mo. DJ Mod. It's enga. Enga time! Alam mo na. Enga ka na. Na tayong ma-or-pop enga ka na. Erbog ka na. What you like it? I'm a doggy. Alam mo na. Enga ka na. Wala ka tayong ma-or-pop enga ka na. Erbog ka na. What you like it when ma-or-pop? Hehe! Ow! Pag na-moist ako kasi gining ako, nakakaamoy yung nakakainis. So, let's move on na nga. Ano ba yan kasi? Patalatalsik naman kasi mga lawaistra, syukari. So, let's move on na nga. Ayun na nga, di lasing na kami. Wala na kaming maalala ng mga gabing naganap and pagtapos doon, parang 3 a.m. na kami. Tapos natapos yung pagbabar kasi nga, nag-start kami mag-bar hopping ng 7 a.m. Pagtapos doon, nag-stop muna kami sa Nyokdo para kumain, hinitid na namin yung mga merlat namin na kaibigan. Pagtapos namin hatid ang lahat, kami na lang natirang dalawa sa Karuray. Yan na. Ini. Andiyan yung libido. Sani, stop nyo. Stop nyo, please. Final. Libido. Hindi final destination, a final libido. Yun na. Grabe, ayun pala nga, parang ilalabas na. Ayan na yun. Ito na yung tumitinding galaw. So, ano ba yan? Pala pop-up naman. So, let's move on.
di kaming dalawa na lang ang natira sa karuray. Yun, hihatid na namin nga, wala pala. And then ayun na nga, nakaupo ako sa front seat at siya naman yung nagmamaniho. And then out of nowhere, dinaan kami ng init ng Bortawan. Sabi ko sa kanya, pre, na-airbogan ka ba? Sabi niya, sakto lang. Sabi ko naman, ang tigas na ng ngiti pirate ko eh. Pre, hawakan mo. May ganun ba? May ganun ba sa totoong buhay? Kala mo talaga sila na yung maraming twister dito eh. Anyway, baka meron naman talaga, baka dala talaga ng airbog. Sabi niya, ang tigas na ng shitty pirate ko, pre, hawakan mo. And hinawakan naman ni Trop. At sabi ko, pre, tigil mo muna sa madilim na place. Or kahit saan man na walang tao, papalabastra lang ako ng white cast ko. And nag-agree siya, nag-stop kami sa isang park sa QC, and nilabas ko nga ang aking shitty pirate ko. Nilabas niya na rin yung kanya, sabi ko sa kanya, ang boring naman kapag kamay lumpre, no? Yabang naman. Airbog naman! Over naman sa airbog to! Alam mo naman talaga, sa natin pa na-invite eh. Okay, bagansya mode. Bibili nga ako ng suka. Wak. Teka. Parang ano yun parang may umaalog-alog dun. Ano ba yun? Ano ba yun? GPs ba yun? Or ano? Si Valak ba yun? Ano ba yun? Parang may taong hugis eh. Parang 1, 2, 3, 4, 5. Dalawa. Silip nga ako. Silip ulit ako dito. Tao po. Sir? Sir? Shh. Ano pong ginagawa niyo dyan? Wala. Ano po yung inahawakan niyo? Ito. Jolly Hot. Pengin naman po ako niya, no? Tagal ko na po kasi hindi nakakain. Ayun yung bagansya mode. Ba't lang hingi? Pengin naman po ako niyan eh. Gusto mo? Apo. Ang bilis na may sagot. Apo. O sige. Ala, ayun ko po walang cheese. Meron yan pag kinagat mo. Ayan yung nag-trending. Wait lang. Meron yan pag kinagat mo. Ayan yung nag-trending na ano, yung Hungarian. Yung 4 cheese po. Teka, masubong. Okay na ang ating bagansya mo. Grabe naman ka-urbog naman. Ba't jumoin? Tsaka ba't dumating sa food vlogger? Ano yan? Tikman nga natin kung matamis ba ito. So, ayan, let's move on. Ayun ang ating bagansya mo. At sabi niya pa dito, nag-joke ako na itry mong i-orpap ng 5 minutes tapos nag-agree siya basta o-orpap ko din yung kanya. And nag-agree din ako and boom, orpapan na. Naman may time, kala mo talaga may time interval. Baka kasi nag-trial lang sila. Sa bagay, tama din naman. Taste muna. Taste test muna. Parang, meron siyang lasa niya parang salty. And nandun yung nandun yung creaminess. Yes, nasa loob pa. Nanonood talaga. Kaya gumamit kayo ng Ajinomoto. Diba ganun yung mga after mag-taste ng mga ginagaya-gaya ko yun dati. So, let's move on. And then sabi niya naman dito is boom. Sinubo niya inorpap niya ng ama yung shitty pirate ko. And grabe, ang burapi ka. Pagtapos na nagpalitan kami man ng orpapan. And sabi ko, try ko nga ipasok sa kanya and he agreed basta daw slowly lang. And he agreed basta daw slowly lang. Buti na lang tempered glass yung karuray namin na andun sa backseat, nag-jembangan and Nuta, ang burap kasi nga ang si Kepstre. Buti na lang, tinted yung karuray niya at doon kami sa backseat nag-nyarurot. And, Nuta, ang burap kasi nga ang si Kepstre ng wewet niya habang nakaupo sa akin nang hingi ako ng permission na i-shushutok ang white cast sa loob sila ng kanyang wewet. Nagulat ako makasilasang bioderm ang wewet niya.
tinaste na naman. Ano lasa ng Bioderm? Na may pagka-slash. Slash, likas papaya na kalamansi. Ang sabi niya dito. Tapos, ayun na nga, na-shoot ako, sabi niya sa akin, ang ginit daw. Tapos nag-ask siya, paano naman daw siya? And then, ayun, ginawa ko, inorpap ko lang siya hanggang ma-achieve niya ang lanin niya. And then yung nag-alis na kami sa park at sa kanila ako nag-sleep pasil. Kinabukasan, di na namin napag-usapan yun. Kasi awkward, basta kami kumain ng breakfast hanggang sa hinatid niya ako sa apartment ko. Okay naman kami. Cool pa din, walang nagbago sa friendship namin. We considered that nyarurot as exploration of bromance. Lesson learned, walang masama sa bro to bro. Nyarurot. Wait! Charot. Di wala naman. Kasi yun naman yung preference. So, baka bet yun naman talaga yung ganong atake. Di wala naman kang alam dyan. Ba't naman ang gigil? So, I think, let's move on with our next story. Grabe, init na init ako. Ang init talaga. Wow! Na ay nasurag! So, let's move on with our next story. Ang ating next story is nangihingi siya ng cheek up. And ang kanyang category is BL/Dilubyo/cheek up and /BL. So, ang kanyang titulo dito is ang kanyang titulo ay My Doggeret. So, anong gagawin? Let's read it. Ako ba yung gago? Hindi ko alam. Gusto kong hiwalayan si Boa kasi iniwan niya akong jubot-jubad sa damuhan ng may asong sumugod. Mga igiters na Sophie, hindi ko na kaya. Kailangan ko ng closure at payong legal kung may kaso mga pagtataksil sa oras ng panganib. Ginawa mo naman akong judge dito. Objection, Your Honor. Ikaw. Nakatikim ka na ba ng ngiti pairot? Wala pa. Ito ang pasko. Sampalin nyo na lang po ako. Tataksil sa oras ng panganib? Ko lang. Kasi hindi ko matanggap ang inabot kong dilubyo. Galing din kasi yun, mga igiters. Sarap na sarap akes. Alam niyo naman, isang connoisseur ng sariwang gatas at si Bowaret. Best in production talaga. Hindi lang basta malakas mag-supply, premium pa ang quality ng white. Kasi parang imported almond milk na may konting alat. Sinap niya, May. Tikman nga natin kung maalat ba ito. Ginanon, tinikman. Yung tamang blend lang ng creamy and nutty. Kaya nga sayang-saya ako that night sa damuhan. Dedicated na sinitsip ang bunga ng aming pag-iibigan habang nakatitig siya sa langit na parang may divine experience. Achieve niya ang lanin niya. Tapos na yung Sophie, ito na nga. Kakalunok ko pa lang ng white cast, biglang may malakas na kaluskos. Parang na-imagine ko, parang, ano yun? Sino yun? Ano ba yun? Wait nga lang, ito ba yun? Bakit ba't ginawang shishel yung notaret? So, let's move on. Mga igiters, pakiramdam ko may kilabot na multo. Pero yung tumitingin ako, hindi multo kundi Josoret. Malaki, majitema, at may pakana na parang demonyo ang Icy Ray. Sa itsura pa lang, parang mapta-track and field na siyang mangangagat ng mga baklang umaasang magmahal ng to. Ba't kasi nagnarunod sa damuhan? Ano sa rainforest ba? So, baka sige damuhan yan. Kaloka, so let's move on. Ating hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi walang training sa mga ganitong pangyayari ng mga marites sa Twitter. Pero may pagkapasaway ako Kung nahanap mo, ka na lang muna ha. So let's move on. Makasigaw ng shit, wait lang. Naramdaman ko na lang na mag-isa na ako.
Bawa ko? Nasaan ka? Bawa? 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 Mga inay. Tain na. Tumakbo. Yes, di ba ang sad? Sleep. Hindi man lang nagtanong kung okay ako, di man lang ako ginilang, di man lang ako pinunasan. Na Sophie habang naglalaway pa ako sa mga red ones ng kanyang legacy or ng white cast niya, siya naman nag-sprint parang nasa Olympic. Ano yung parang, siguro, saan pupunta yun? Ano ba yun? May aso? Di ba, syempre masyasya ka muna, hindi ka agad, pag may nasite ka na something na dilubyo, di ba, syempre masyasya ka muna, parang, parang magkapaganon ka muna, parang, papaisip ka, syempre, kakawala ba ng white? Kasi, ano nyo muna, hintayin nyo muna malunoxtra, di ba? Like, parang, pinifeel niya pa, tapos, ay, tumakbo siya, bakit? Pagalingan, no? Hi, aso. Lamat. So, feeling ko nag-ano siya, sinabi niya naman sa iyo eh, ngat, gawa na siguro siya, baka tumakbo siya, uy, may aso. Ngat! Nagpaingat talaga eh, wala man ng ay. Diba? Grabe naman yun. Anyway, eto na. Naisubi habang naglalaway pa nga ako sa kanyang white cast, siya naman nag-sprint parang nasa Olympic ah. Kala mo talaga siya na yung magiging next na runner of the universe. So, let's move on. Ako, naiwan sa damuhan, nakatuod position, nakababa ang pansire, habang ang demonyong boso papalapit na may bahid ng kasamaan sa lawaystra. Ako, Diyos ko, anong laban ko dito? Hindi ko alam kung lalaban ako. Diretso na ako mag-prelit ng huling habilin. Buti na lang may natitirang dignity pa ako at napulot ko ang jacket ni Boa para gawing pamalo. Nakatakas din ako pero hindi yun ang sabi ng dog. Takot yung tikol ba? Yun. So, let's move on. Hindi makakagat ng hindi mararabisa ha. Tsaka hindi makakagat ng ngiti pirate ha. So, let's move on. Over naman kasi Boa, Diyos ko, kung nasa malapit na pagsubok, ganyan siya kabilis mang iwan. Paano pa kaya kung mas malalang problema pa? Paano kung mafa-flatan kami sa expressway, patakbuhin na lang niya ako ng jubot-jubat sa emergency lane? Sa mga e-geaters, ako ba yung gagostra kung gusto ko na siyang hiwalay? Kasi for me, hindi ko deserve ang isang Boa na mas mahal pang sarili kaysa sa akin na literal na orpap siya ng ilang segundo bago siya mang-iwan. Oo nga, ba't kasi hindi tinanungan? Dapat sinabi niya, diba ino-orpap mo siya, huy, tara na. Talagang inalis niya lang talaga yung ngiti pirate niya. Over naman ata yun. Parang mali naman yun eh. I want to cry. Mali yun kasi, diba, like, aburido ako. Feeling ko mapapaganon ako pag inalisan ako. Aburido talaga. Yes, I know na fake tong brace ko. Yes, I know na fake tong brace. Hindi, yes, I know. Kasi nga, andun na yung ngiti pirate eh. Ngiti pirate na magiging bato pa ba? Andun na tayo eh. Pero sana yung, paano ma-i-eat yung ngiti pirate mo soon? Next day, next year, diba? So, kung pinakagat mo, yan, sa doggy ray. Or pinahamak mo yung bawaret mo, adi, so sad. Diba? Third year kayo ang abot nyo. Pero anyway, sana magkaayos kayo. Ewan kung ano na update sa inyo, nagkaayos na ba kayo? Baka mamaya kung ano na pinaggagawa nyo. Kasi kaya isa ayoko na sa section na to. Wala lang. Ano ba? Hindi dyan. Sige. Peace. Wala yun yung guitars doon ka na nga sa gilid Sige naman. Doon ka na. Maamba ka eh. DJ Mod kasi. Doon ka na sa gilid Sorry, guitars kasi nagbabasa lang ako. Tapos parang may twister akong narinig. Kaya nakaganon ako. Sorry. Ganda pala. So let's move on with our next story. Ang story na to, ang category nito is SKL/Dilubyo/ BL /Libidorch. And ang kanyang titulo dito is Ang Sobrang Balat. Hindi pa pala last to. Next story lang pala. So, anong gagawin? Let's read it. Sobrang balat. So, ito na. Hi, Mima. Sophie, aka CEO ng Sophie & Co, aka Willard. Soon you're back.
to nung nagpa-newly ako last 2018. Super cool ba ako noon kasi sabi nila sobrang bukit daw magpasyuli. Nagpasyuli orchestra sa medyo malayo sa amin dahil ayoko dun sa libreng tuli dahil natatakot ako na masight ng mga omseret ang shitty pirate ko at marinig ko rin kasi na dun pupunta ang crashery ko. Baka bigla ko pang ma-achieve ang linya pag nakita ko. Ba't naman nalabasan ng white kas agad? So sa klinika ko na pinuntahan namin ay padyunakan siya. At habang nandun kami ay sobrang kulbak na talaga ako at nanghihina. Tapos dumating na yung time na ako na ang susuliin. So ito na nga ang twister. Hindi ako yun Hindi ako yun. Babuso ako dito eh. So let's move on. Habang tinutuli akes, biglang may nagsisigawan sa labastra at bilang bumukas ang pintostra. Habang sinusuli ako. So, tinanong ng assistant dun sa nagsusuli kung anong gagawin. Kasi merong babae daw sa labastra na manganganak na. Di pa man din nakakasagot yung parang doktor. Pumasok na, yung magjusawa. Napasabi na ako, ba't kayo nag-i-staba na nagpapat? Siguro kapag gano'n, imagine ko na kung di ba naka-Jcastra yun eh. O, ganun siya. Ano ba yun? Ba't ang ingay? Ano ba yun? Hoy, ba't kayo nang-i-staba na nagpapatuli? Bumangon talaga. Tapos sabi naman nung mga, at ang sabi naman nung buntesa, offer naman sa ass. Ay, nagpapatuli ka ba? Sinagot ko naman, obvious ba? So, at bigla naman nag-amok yung nagtutuli. Sabi niya, over naman sa amoxicillin. Parang gusto ko yung dadagukan yung nag-ano. Tawag ito, yung nagpapatulig. Parang gusto ko siyang dagukan. Sabihin ko, over naman sa amoxicillin. Uunahin pa mag-amok kesa ako eh. Sige na, ako na magtatahi ng shitty pirate ko. So, ayun na nga, pinalabas sila at pinaakyat dun sa taas kung saan yung paanakan. Sobrang takot ako talaga kasi kitang-kita ko yung shitty pirate ko na puro dagostra na at takot din talaga ako sa dagostra. Anyways, SKL lang naman, tama na kayo yung kili-kili ko. So, sobrang balat. Feeling ko, ano ba, natanggal na ba yung sobrang balat nun or hindi pa? Ang tawag doon, ang tawag sa sobrang balat. Ang tagpos? Ganun ba yun? Yada tagpos. Ano ba, nilabastra na ba? Or ay nasyonggal na ba bago pumasok yung buntesa? Bukod yun ko na, huh? Yung sobrang balat, ibalik niyo po. Naalala ko tuloy yung my name is Angela. Parang, wait lang, parang nailab na ako sa isang nurse. Parang liligawan ko yung isang nurse. Ate, parang may galit ka sa akin, So, parang mapapaganon ka talaga. So, ayun lang, SKL lang siya. It's very short and it's funny kasi nga, ba't naman kasi nagkagulo, nagpapanyuli na hindi ma-infection na. Talagang infection talaga abot mo dyan. At, burst fade ba din to ya? So, let's move on mga igiters sa ating last story. Readed ngayon na, medyo irita lang ako, sobrang init. Ang ginet. Ang init talaga, like nakakainis. No, pansin nyo, pero sorry, ang hot ko kasi talaga eh. Nyik-nyak. So, ang next naman nating story, this is the last story for episode 11. Ang kanyang category is BL/libido/SKL. And ang kanyang titulo dito is Sa Ilalim ng Kama. So, anong gagawin? Let's read it! Umalis ang mga magulang ko at kapatid ko. Kaya nakipagkita ako sa G-App, etong lalaki na to ay 2 kanto mula sa baler namin. Tinanong siya kung gusto niyang pumunta sa baler ko na lang at pumayag naman siya. Pagdating namin sa baler, nagsimula kami maglip to lelap at gawin kung ano-ano man. Alam mo na. Open and close parenthesis pa dito eh. Over naman sa guest pa. Bakit? Ako ba yun nandun? Ka-join niyo ba ako? Hindi ko alam. Baka nagbato-topic kayo doon, nag-chess, or nag-pitik-bulag. Ano ba yung mga ganun? Hindi ko alam. Ano ba kasi nangyari doon? Kasi kung alam ko, join ako. Baga siya muna. Ba't naman join? So, let's move on.
sa kwarto ng mga magulang ko. Tapos bilang dumating yung mga kapatid ko, tain na. Yes, di ba kulba? Sleep. Dali-dali akong dinala yung lalaki sa kwarto ko. Ang problema, isa lang yung palapag ng bahay namin. At para makarating sa kwarto rin ko, kailangan pang dumaan sa kwarto ng mga kapatid ko. At para makarating sa kwarto nila, kailangan pang dumaan sa kusina. At para mas malala wala akong pinto sa kwarto. Literal na butas lang kung saan dapat nakalagay ang pinto. So, di ba kasi isa lang, bongalo lang, parang ganun. Tapos, nagigets ko. Tapos, ayun na nga, dahil pawis na pawis pa ako galing sa ginawa namin at mainit ang panahon, nagkunwari akong may lagnat para utusan silang bumili ng gamot. Sa kaarbugan mo Sa ganun feeling ko ganun. Bakit? Ba't ang sama ng sama na pakalamdam ko. Bili nga kayo ng New Jersey. Sige, bili na lang kami kuya. Sige. Ngat kayong lahat. Ngat kayo. Ganun ba? Reenactment. Over sa reenactment. So, let's move on. At ayun na nga, para bumili. Hindi sila umalis. Ayun, napilitan akong itago siya sa ilalim ng kama ko. Dilubyo! Tinago ko siya sa ilalim ng kama ko, balot ng kumot. Ako yung matatakot. Kunyari, di ba siya patembang ko siya, at pumunta, kuya, may kukunin na ako sa kwartoret mo, Wait lang, parang may humihinga. Siyempre, maririnig mo may humihinga doon, di ba? Tsaka kulba yun, te. Oh my God. So, ito na. Balot ng kumot. Tapos, dumating na rin yung mga magulang ko at ang tatay ko na laging nakaupo sa kusina. Wala akong tsansang mailabas yung omseret nang hindi kami mahuhuli. Grabe yun twister pa lang yun. Tumataas ang yulbul ko, tumataas. Dilubyo, hindi ko kaya yan. Parang hindi ako makakahinga sa ilalim ng sa ilalim ng kama. Siguro yung nasa yung omseret na sa ilalim ng kama nakaganyan na. Sana naman matanggal na ako dito. Sana naman. So let's move on. Ayun na nga, ang sabi niya dito. Sa madaling salita, 7 oras siyang natrap sa ilalim ng kama. Gutoman na yun, nak. Ano ba yan? Tungkol ko Tomster na yun, kahit ako, walang tubig-tubig, no? Tapos, ang malala pa doon, ako kasi pala ihi ako pag kinakabahan ako Ako nga Namu Jane. Pag nagtatago-tagoan kami, naiihi ako. Yung pa kayang sabi na. Siguro tinulog niya na lang. Ako itutulog ko na lang. Parang, tulog na nga lang ako, hintay ko. So, love talaga ako dito. So, let's move on. Ayun na nga, 7 oras siyang natrap sa kwarto ko. Walang pagkain, walang tubig, at todo kabako na baka mahuli kami. Pero dahil naghintay kami hanggang dumilim, bago siya tuluyang palabasin. Di bago siya umalis, syempre nagnyarurot muna kami sa kama ko, lol. So, ayun. Nagpahabol, pi. Kunyari daw sabi, yan, tama na, tara na. Narurot. Ganun. O sige nang weekend. Pili ko na sa iso ka ng siya patembang mo. Paano kayo nakalabas sa kwarto? Sa kusina, stra. Laro. Anyway, nakaka-laugh talaga to. 7 hours to. Yung makakahinga talaga. Kulba. Dilubyo. So, yeah. Grabe, hindi ko kaya yun Like 7 hours. Parang sleep na lang talaga ako. Hindi na ako parang dilubyo na parang may traumata na ako pag may mga ganon, diba? So, yeah. Ayun ang ating episode 11. And thank you so much sa mga nakikinig sa ating, grabe yung acid reflux ko talaga. Ngayon pa talaga ako maatake.
Thank you so much sa mga nagsusubaybay sa ating Dagok Time via Notify Satellite. Thank you so much mga igiters and patuloy na nag-i-stream para maging Barbie top ulit. Yun talaga yung gusto no? Anyway, thank you so much and may aabangan pa kayo soon dito sa Notify Satellite natin. Nakaplano na yan lahat. So anyway, thank you so much. Don't forget to stream, don't forget to comment, don't forget to share and tag me on any social satellite. Kaya naman, thank you so much, Gitter. So, this is the end of our episode 11. So, yeah, that's all. Tama na kayo. My God, yung kilikili ko. So, bye! Ano na yun? Yes, I know na fake tong brace ko, pero passion nga lang, di ba kaya yun? Pero yun na nga, ako na nag-change rubber, para tipid naman kasi $350 pa change rubber, di ba kaya yun? So, bye-bye. Love you.